Okay, so narito tayo. Naka-live tayo sa Facebook, naka-live din tayo sa TikTok. So, yung topic natin is about the new birth. So, gusto ko lang So, like check kasi dito sa ating sa live natin dito sa naka-live na. Hindi naririnig. Okay, check natin. Hindi naririnig pala. Okay, yan, narinig na. Yung mga, narinig na. Doon sa live, sa TikTok live, ako po si Mother Ferdy. So, isi-share natin yung new birth sa church ages. So, meron tayong 7 church ages. So, alam natin yan, the Ephesians, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Diyan sa Facebook, makikita nila kung ano yung ano na yan, yung ano yung 7 church ages. So, pinapakita natin dito na may new birth doon sa sa bawat iglesia ng kapanahunan. So, we can read on Revelation chapter so ito ay ano pa lang, dry run pa lang, pero tuloy na rin, no? Pwede nyo i-share doon sa yung live, pwede nyo i-share doon sa inyong mga friend, no? So, sa Laodicean age lang ba ang new birth? So, yan yung topic. Pero, yung pinaka-title talaga natin is New Birth sa Church Ages. Okay, so, shall we read our Bible verse? No? Basahin natin yung verse ng church ages, no? Meron ba tayong verses ng mga yung binabanggit ko na church age, no? Meron yan, mga kapatid. So, if you read in Revelation chapter 1, no? You have your Bible. Revelation chapter 1. Basahin natin doon sa verse. Let's go to the verse 11, no? Verse 11. Pina-plus ko yan doon sa live natin sa Facebook. So, may new birth. Pag sinabing new birth, mamaya i-explain natin ano ba yung new birth. Para sa mga Christian, may certain meaning at talagang ito ay mahalaga sa kanila, no? Sa isang salita, ang ibig sabihin din ng new birth o ang synonyms nito is yung born again, no? Born again. So, isa yan. Last lang natin dito sa ating live sa Facebook. So, dry run lang to. Sinusubukan ko lang kung pwede na ba ulit mag-live. Pwede na ba talaga ako ulit mag-live. So, isa yan. So, ito yung sabi ng Revelation 1:11. So, dito, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And thou, what thou seest, write in a book, send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. So that's the 7 churches in Asia. Paano to naging church ages? Na? So, we are explaining this before na naging church ages siya kasi may kumukontra sa akin dati na hindi, walang 7 church ages. Mayroon lang 7 churches in Asia. Tapos na daw yan. Wala naman tutol doon. Pero mayroon siyang pinapakita ang Panginoong Jesus dito sa Book of Revelation din na pag binasa natin doon sa verse 20, no? Naka-flash yan doon sa screen sa ating live sa Facebook. Sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 20,
Sabi dito, the mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlestick. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Pag binasa mo natin sa verse 19, okay, ito yung 19. Sa verse 20, binasa ko yung 7 churches. No? So yung the 7 golden candlestick are the 7 churches, sabi dito, na nakita daw niya. Remember, sa verse 19, ang sabi dito ng Panginoon ulit, kay John, the beloved, no? Sabi niya dito, write the things which thou hast seen, and, okay, wala yung aking, sa the things, sabi dito, balik natin yung, Revelation 1:19. Sabi dito, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So may mga bagay daw na isusulat daw ni John, yung mga bagay na nakita niya, at yung mga bagay na kasalukuyan, yung which are, no? Sa verse 19 yun ng Revelation 1. At yung mga bagay na, dito, na hereafter, no? The things which shall be hereafter. Sa Greek, ang ibig sabihin ng hereafter ay afterwards, no? Yung future event na mangyayari. No? So, kaya naging 7 church ages siya kasi mayroong application ito na papunta sa hinaharap. Okay? So, kaya yung iba na mga preterist, no? May mga preterist view. Ano ba ang preterist? Yung preterist ay mga naniniwala sila na nangyari ng lahat ng ito. Halimbawa, yung 7 churches, yung 4 horse rider, the spirit of the Antichrist. Kaya parang, ang gusto lang sabihin ngayon, tapos na lahat, the old prophecy fulfilled. Kaya, tinututulan nila yung dispensationalist. Okay? So meron yan, preterist, dispensationalist, futurist. Yan yung 3 views on how yung tawag dito, yung mga events, no? Yung may tawag po diyan eh. So ang nandun tayo sa dispensation, no? Dispensationalist na naniniwala tayo na may future pa. Hawig din doon sa futurist, no? So may iba na lahat doon natapos na sa unang iglesia, no? Doon sa first churches. So ang isang patunay dito na may ages talaga. So dalawang application ng Revelation, ang Book of Revelation. Pagdating doon sa yung 7 churches doon sa Revelation 1 verse 20, verse 11, no? Sa verse 11 din. Okay, papakita ko lang ulit dito, no? Yung sa live natin, yung 7 churches. So dahil new birth ang pinag-uusapan natin, in-explain ko lang yan, no? So babasahin natin yung mga verses ng Ephesians. Mag-start ang verse nito ay sa verse 1. So sabi dito, unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars, okay, and in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So, andito yung church of Ephesus. Okay? Sabi ng iba, special mention, no? Yung nagsasabi, may kaibigan ako sa Debaters Convention, tapos na daw yun. Pwede naman natin yung pag-usapan, no? Na hindi, yung ages kasi, yung system, no? May application ang 7 churches in Asia na hindi lamang siya natapos sa time ng nandito si Paul o si Paul or si John. Okay? So
we do believe na nag-exist sila 7 churches in Asia na sabay-sabay, pero naniniwala tayo mayroon siyang uh, pagkaka-chronologically na from magsi-start yung Ephesian Church, second Smyrna Church, Pergamos Church, Thyatira Church, saka Sardisian Church, Philadelphia, and Laodicean Church. Ang sinasabi natin, sa time ng Ephesian Church dito sa ating pinapakita sa screen, yung time na yan, panahon ni Pablo yan, no? Sa ages, no? Si Paul ang itinuturing na pastor ng Ephesian Church. He's the angel of the church, no? Sabi doon sa Revelation chapter 2 verse 1, unto the angel, no? So the word angel, marami nagki-claim nito eh. The word angel in Greek word is angelos, which is the meaning of angelos is messenger. So Paul was the messenger of the Ephesian church. So anong meaning niyan? A messenger, envoy, the one who sent, an angel, a messenger from God. Yun ang ibig sabihin niya. So, si Paul ang mensahero ng unang iglesia ng kapanahunan. So, the Ephesian church age. So, makikita nyo dito, gusto ko lang ipakita ng gusto to. Nang ang Panginoon ay nang ang Panginoon po ay umakyat sa langit at siya po ay tawag dito na resurrect. Tingnan nyo doon sa unang iglesia, pinapakita ko sa screen. Pwede nyo i-share sa progressive ba? Tapos doon sa Jesus Christ sa page ng JCR or Tanay Outreach. Makikita nyo dito may kamay dyan, no, sa illustration. That is the meaning of the meaning of this is the fivefold ministry. So the fivefold ministry gifts, hindi lang yan sa Laodicean age. Hindi lang yan sa it does not apply only to the Laodicean churches. So most of the end time message believe that ang perfection message nandun lang sa nasa Laodicea lang. Pero yan, hindi siya absolute na ganoon kasi ang perfection message hindi lamang yan para sa bride sa Laodicea. So if we describe sino ba yung bride, no? So may kategorya yung bride, no? May Old Testament bride, may New Testament bride, and may Tribulation bride. So may tatlo yan. So the Old Testament saints, the New Testament saints, and the Tribulation saints. So may tatlo po yan, no? So dito, makita mo yung kamay nila. The illustration of the hand is Ephesians chapter 4 verse 11, no? Tingnan natin doon sa Ephesians chapter 4 verse 11. So, take note of this. Hindi lang to sa Laodicean age. Hindi lang to after Brother Branham o William Marion Branham na mensahero ng Laodicean age. No? Hindi lang to claim na yung sinasabi ng iba na tayo lang, no? Nandito lang yung pinaka clear understanding ng Hindi natin yun minamasama or hindi natin sinasabi the clear understanding of the mystery of God ay nasa huli. Kaya nga ikapito to kasi perfection. So bakit ko sinasabing hindi lang sa atin? Kasi may kaya nga yung topic natin dito is new birth in the church ages. So sa Ephesians chapter 4 verse 11, tingnan niyo po yung verses. Papakita natin dito sa ating screen. Okay. Balik tayo dito sa verse ng Bible.
Okay, itong sabi dito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. So, dito, sa tagpong ito, ang original application nito, syempre, in the Ephesian churches. During the Ephesian church age, sa panahon ng Epeso, doon ibinigay yung fivefold ministry. Oh? So, para saan daw yan? Hindi yan lang sa Laodicea. For the perfecting of the saints. So, may perfection din sa unang iglesia. Oh? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, the body of Christ is the bride of Christ na ipe-perfect o ayusin, no? So, ang tanong kasi dito sa Laodicean lang ba yung new birth? So let's go to the elaborate natin yung new birth. Okay? Share nyo to sa sa progresibo. Sister Ann pa. Malay mo, may magtanong, di ba? I-share mo na. Okay. Okay. Kaso hindi ko makita yung ano. Okay, sige. Tuloy lang natin. Kaso, ko lang kung may nakikinig. Ilang minuto na ba tayo? So, we have... So, doon muna tayo sa new birth. Tingnan natin kung sa Bible verse, meron bang Progresibong kapahayagan? Oo, pwede mo din. Okay, let's see. Doon sa... Tingnan natin sa new birth. New birth. Ayan. Tingnan natin yun. Ano ba ito? New birth. Tingnan natin siya. Ano ba ito? So, ano ba yung new birth? The new birth is the being born again. So, punta tayo dun sa may verse yan na new creation. Okay? So, hindi siya nagpapakita dito. Ang new birth is, new man, new creation, new ministry, new dealing. Punta muna tayo sa bago tayo magpatuloy. Ano ba yung new birth? Para sa akin, the new birth is, yan yung being born again. Okay. Let's read our Bible. Doon sa Ephesians chapter 1, verse 13. Ito yung sabi niya. Sa Efeso 1:13, in whom ye also trusted. Sana nakikita niyo yung aking pina-flash screen sa in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Yan. So, ang una talaga na gagawin ng tao, makikinig siya. Oh. So, sama na dito yung yung eternal security, yung faith, no? Yung sa mga Baptist, ang iba sa kanila, yung faith daw na nasa iyo, yun ay hindi sa iyo galing. Yun daw ay faith from Jesus Christ sa'yo. Pero, lalabas niyan, wala kang free will, no? Parang mangyayari nun, walang free will. So, lahat ng yan is gawa ng Diyos lang lahat. Hindi natin sinasabi na walang intervention ng Diyos. Pero, in terms of decision, hindi yan talaga sinasaklawan ng Diyos. So, the decision maker, ikaw yan. Pero, ang Diyos ang
nagbibigay sa iyo ng intervention para higit kang mapalapit sa Kanya. Punta tayo dito, sabi dito sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So ano daw yun? Tingnan natin sa verse 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Yung kaligtasan natin, yung new birth natin, ito ay nung tayo ay nakinig, no? Sabi ng Bible, yung tawag dito, hearing by hearing, no? Tingnan natin yan. Sa Romans chapter 10 verse 17. So then faith, paano ba dumadating yung faith? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ulitin ko dun sa mga kaibigan natin diyan na nagsasabi na yung ginawa yung faith daw na yan. Kaninong faith yan? Hindi yan faith yung sabi nila na faith ng Panginoon na binigay sa atin. The faith that in us is the faith of Jesus Christ. Naging faith na ni Jesus Christ kasi yun ay ating kung ano yung pananampalataya ng Panginoong Hesus, naging pananampalataya mo na. Pero bago ka manampalataya sa Panginoon, anong pananampalataya meron ka? O, di ba dati hindi ka naniniwala? Dati hindi ka ayaw mong sumunod sa Diyos? So, paano dumadating yung faith? Faith cometh by hearing. Sino gumagawa nun? Ikaw o ang Diyos? Ito sabi doon sa tingnan niyo yung Ephesians chapter 2 verse 8. Minsan kinokontra nila ito. Nakukontra-kontra kasi. For by grace ye saved through faith. And not of yourselves. Yung faith na yan, hindi yan, tingnan nyo to. Ito medyo lito-lito sila dito Naligtas daw tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa ating mga sarili. Minsan, pinagkoconnect nila, yung faith na yan ay hindi faith natin. Mali. Saan mo lalagay yung, mo dyan, free will mo? Oo. Yung faith, sabi dito, yung faith na yan, gift of God yan. Or yung salvation, rather, no? Yung salvation, tingnan nyo to, yung salvation ay gift of God. Ngayon, yung faith na to, ito yung sayo. Ito yung ambag mo. Ngayon, ito yung hindi sa iyong sarili. Yung hindi sa iyong sarili, yan yung pagliligtas. So, pagka tag dito, yung rightly dividing of the word of truth, nagkakasala-salabat na. No? Yung iba dito. Yung Ephesians 2, kaya ang gagawin nila, sasabihin nila na hindi na kailangan ng gawa, no? Pero teka, paano ka ba nagkaroon ng faith? Paano ka ba nagkaroon ng faith? Ito yung sabi. So faith cometh by hearing. Nabalik So faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17. So yung nagsasabi na wala kang ambag dito. Tama naman, ginawa ng Panginoong Hesus lahat Pero ang tanong, paano mo kukunin yung kaligtasan na yan kung ayaw mo naman sa Kanya? So doon papasok yung kailangan mong manampalataya sa Kanya. Hindi yung pananampalataya na idinikta lang sa iyo Yun ay pananampalataya na pagsubok sa iyo na tatanggapin mo ba siya? So, kailan ba dumadating yung faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Oh, malinaw po yan. Hindi po yan sa sarili ko, no? Punta na tayo doon sa new birth kasi new birth ang pinag-uusapan natin. Let's, state the new birth. Ano ba yung new birth? Yung ipinanganak kang muli, bagong kapanganakan. Sa Tagalog, no? New birth. So, bakit ba kailangan mo new birth yung tao? Okay. So, sa akin, naniniwala po ako na ang new birth ng isang Kristiyano ay hindi dahil tinanggap mo lang ang Panginoong Hesukristo. Oh? Oh. Di ba tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo? Yung pagtanggap mo, hindi lang dahil nagsisimba ka. Yung pagtanggap mo, hindi dahil lang you just believe. Package po yun. Ang pagtanggap sa Panginoon, yan yung new birth, no? New birth na mayroon kang process of time yun. No? Punta muna ako doon sa John chapter 3. Tingnan natin. Verse 3. Ito, akala nila pag nabaptize na yung tao, new birth na. No? Akala ng iba, pag nabaptize yung tao, new birth na yan. Kasi nabautismo na. No? Hindi nila nakita, ito, binabanggit ko kanina, doon sa Ephesians 1:13, the day you hear the word of truth. So kapag narinig mo yung word of truth, kahit hindi ka pa nabautismuhan, maaaring may new birth ka na. Kasi sabi doon, the day you heard the word of truth, the gospel of your salvation, sabi doon, yun yung gospel ng yung salvation. Sabi dito ng Panginoon, tinatanong ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, paano ba, sabi dito sa verse 2 ng John chapter 3, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Ito yung tanong sa kanya ni Nicodemus. No? Take note, Nicodemus is a teacher of the law. Siya ay isa doon sa mga Pharisees. Sabi sa verse 3, ang sagot ng Panginoon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? So dito medyo parang napakasimple lang, except a man be born again. Okay. Paano ba born again yung tao? Mamaya expound ko yan na may kinalaman doon sa new birth. Sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Ito na yung parang in-scrutinize na ni Nicodemus ang Panginoon. So paano sabi niya, born again, parang ipapanganak ulit? Ang gusto niya yung tanong, paano mangyayari yun? Yung tao, ipapanganak ulit, matanda na siya. Sabi dito, can he enter the second time into his mother's womb? And be born, sabi dito, and be born? So, dito mga kaibigan, parang napaka-literal ng iniisip ni Nicodemus. Hindi niya makita doon yung ibig sabihin ng Panginoon. Ito verse 5. Sabi ng verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, naglolo ko yung aking wait lang. Balik tayo. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit. In-explain niya paano. So, ang born again pala, kailangan maipanganak sa tubig at sa spirito. Yun pala ang born again. So, the new birth is a process of being born of water and spirit. Okay? So, hindi lamang to bautismo sa tubig. Hindi lamang to nag-speak in tongues yung tao. So, ano ito? This is very powerful word na sinabi ng Panginoon na except a man be born of water. Yan yung explanation ng Panginoon
Ano ba yung born again? Oh, balik tayo doon. Paano ba ipanganak ng tubig? Remember, naalala nyo na nang ang Panginoon ay siya po ay namatay. Di ba yung bautismo? Tingnan natin yung baptism. No? Ano ba yung bautismo? Okay? Punta muna tayo doon. Hinahanap ko lang yung sa 1 Peter 3:21. No? Sabi dito. Paano ba yung bautismo? Tubig yung pinag-uusapan. Sabi doon, except a man be born of water. Paano ka ba ma-born in water? Ito po yun. Like figure were unto even baptism, doth also now save us, not putting away the filth of the flesh, but the answer, ito yung sabi niya, but the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So may kinalaman pala yung born in water, may kinalaman dun sa good conscience, good attitude, good heart, no? Saan? Towards God. Kailangan magkaroon ka ng communication sa Diyos. Kailangan magkaroon ka ng konsensya sa puso mo na konektado sa Panginoong Jesus, no? Sa pamamagitan daw ng resurrection ng Panginoong Jesucristo. So may kinalaman ang bautismo sa resurrection. Alam natin yan, when we are baptized in water, we need to kailangan natin maisip o malaman na that is the death, burial, and resurrection of Christ. When you are baptizing the person, yung paglubog niya, yun yung death and burial. Pag siya'y umahon, yan yung kanyang resurrection, typology na, o yung paglalarawan po ng bautismo. No? So, hindi daw yan yung pag-aalis ng libag, no? So ang pagiging born again o new birth ay hindi lang yan dahil binautismo ka in Jesus' name. Kundi yan ay pagkakaroon ng puso sa Panginoong Diyos ng mabuting mayroon kang konsensya na galing sa Diyos. Nakuha po natin? So nawa nakuha ninyo. Kasi ang topic natin, new birth in the church ages. No? Sana nandiyan pa kayo, no? Titingnan ko lang yung aking live, no? So sana unawaan ninyo kasi napakahalaga niyan yung sinishare natin, no? Nakikita mo ba, Sister Ann? Paki-check mo ngayon live. Kasi hindi ko makita yung aking yung sa monitor ko. So nakalive ako sa TikTok, pwede din niyo mapanood yan sa TikTok. Brother Freddy, add nyo lang si Brother Freddy. And sino pa? Dito pa sa nakalive pa tayo sa Facebook Live. Pwede later on i-upload natin yan sa YouTube natin. Mapapanood nyo rin yan. So gusto ko lang ulit na ibalik doon sa topic, no? Okay. So, salamat mga kaibigan dyan sa mga nanonood. So, binabati ko kayo dyan. So, balik tayo dun sa topic natin, the new birth. Okay? So, binanggit ko kanina, paano ba ma-born in water? So, ang tao na pinanganak siya, paano ba pinapanganak ang tao? Paano ba naipanganak yung church? Sa unang iglesia, naalala nyo pa, ng Panginoon nung siya po ay namatay, siya ay inulos sa tagiliran niya, then may lumabas na tubig, dugo, at yung espiritu niya. Okay? So, yung tatlong bagay na yun ay napakahalaga. That is the new birth. No? Paano ka ipapanganak in water and in blood, no? You need to repent, no? Sabi doon, repentance saan repentance siya? O, tingnan natin. Saan ka dapat mag-repent? Ano pa yung dapat mong i-repent? No? Sabi dito, mababasa natin yan sa Acts 19 verse 30. O, basahin natin yan. No?
19. Acts 19. Sorry, mali ako. Acts chapter 17, 30. Nasa 17:30 ng Acts, no? Sabi dito, "And the times of this ignorance God wink at," no? So pinalipas ng Diyos yung panahon ng kahangalan. And now, sabi dito, take note, yung repentance natin, may doon sa verse ano yan? Dito sa verse 30. But now God commanded, sabi dito, but now commanded all men everywhere to repent. Anong klaseng repentance yan? Tinignan natin, no? Metanoio, no? Metanoo. Ano ba ibig sabihin yan? Tingnan nyo to. Ang repentance, hindi lang dahil yan nagsisisi ka dun sa ginawa mo. Ang repentance, hindi yan dahil parang nakukonsensya ka dun sa ginawa mo. Ang repentance, ang ibig sabihin yan is to change one's mind. Tingnan nyo po, no? To change one's mind for better. Yan ibig sabihin yan sa Greek, no? Ano pa? Heartily to amend, babaguhin, with abhorrence of one's past sins. So, ang repentance, may pagbabago. Ano nga ang mga bagay yung ire-repent natin? Ano nga yung mga bagay na yan, no? Yung ignorance daw. Dati kasi, we are, ignorante tayo sa salita ng Diyos. Nung narinig natin, mayroon tayong pananampalataya, narinig natin yung mga salita ng Diyos, yung gospel of our salvation, no? Sa unang iglesia, narinig nila yan. Nung si Pablo ay nangangaral bilang mensahero. Sa panahon ng Smyrna, tingnan nyo yung mga mensahe na yun. No? Ano ba yung mensahe ni Paul? Ang mensahe po ni Pablo ay resurrection. No? Tingnan nyo po yan. Sorry, Revelation chapter 2. Yan, tingnan natin yung mga churches. Ito yung mensahe sa church ng Ephesians. Sabi niya dito, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and thou hast not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. So ano bang mensahe sa time ni Paul? Yung alam niyo po kung ano yan? Yan yung kung maalala niyo, ang kinakalaban ni Paul that time is yung mga agnostic, no? So pinapangaral ni Paul yung resurrection, no? If you read in 1 Corinthians chapter 15, no? Sabi niya, meron ba tayong ano bang silbi ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus? Kung hindi tayo mabubuhay, sabi ko, kung hindi dahil sa pagkabuhay, no? I-check lang natin, no? Para maganda yung talata. Okay. Tingnan natin yung sa time ni Paul, yung resurrection. Pinapangaral ni Paul yung resurrection, no? Tingnan natin sa 15. Sabi dito, now, ito yung sabi ni Paul, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So si Paul, pinapangaral niya dyan yung resurrection, no? Resurrection ng Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli sa mga patay. Balik tayo doon sa Ephesian Church. Alam niyo po ba yung kalagayan ng Ephesian Church? Anong new birth sa kanila? The new birth message sa kanila, yun ay nakapagpa-perfect sa kanila. Tingnan niyo po yan. Ano yan? Yan po yung pagkabereyan nila. Yan yung pagiging mapanuri nila. Yan yung kanilang espiritu na mapagtanong, mapagsuri, espiritu na may mabuting kalooban, no? Tingnan niyo yung Acts 17, no? Acts
17 verse 11. These were more noble than those in the Thessalonica, in that they received the word with all the readiness of mind, and searched the scriptures whether those things were so. So dito, yung pagiging noble na mga Kristiyano ng panahon ng Ephesian Church age, anong ginagawa nila? They are Berean in spirit. Oh? They receive the word with all readiness of mind. They search the scriptures daily. Yan yung trabaho nila. Yan yung ginagawa nila. Balik tayo dun sa Revelation 2. Ay sabi niya, and has born, ito yung ano nila, and has patient, and for my name's sake, has labored, and has not fainted, sabi niya. Ito yung nakapag ano sa kanila, nakapagbigay ng perfection sa kanila. Take note, nung ang Panginoon ay nasa lang, o nung umakyat na siya sa langit, bago siya umakyat, nagbigay muna siya ng mga kaloob. Oh? Pinapakita ko dun sa screen. The fivefold ministry gifts, dumating yan sa time ni Paul. Hindi lang sa time ni Paul, sa time ni Irenaeus, ni Martin, no? Ng time ni Columba, ni Luther, time ni John Wesley, time ni Brother Branham, no? Hindi lamang po sa Laodicean age ang new birth, no? Basahin natin yung mga mensahe ng bawat churches, no? Punta muna tayo dito, papakita natin yung ating verse. Ano pa ba yung mga mensahe nila? Sa verse 8. Unto the angel of the church in Smyrna, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. Oh? Ano yung mensahe niya? I know thy works and the tribulation and poverty, sabi dito, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jew, may nagpapanggap na Hudyo pa, and are not, but they are the synagogue of Satan. Oh? Mga Nicolaita to. Tingnan nyo po. Pumasok yung Nicolaitan spirit sa kanila. Oh? Nagkaroon ng espiritu ng Nicolaita na pumasok sa church. Pero yung totoong church, yung totoong nobya ng Panginoong Jesucristo sa time ng Ephesians to Smyrna, sila po ay na-perfect. No? Bakit sila na-perfect? Kasi tingnan nyo dun sa verse 7 ng Ephesians. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to it the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So lahat ng magtatagumpay sa Ephesian Church, bibigyan niya ng tree of life. So, meron silang perfection message. Meron silang new birth. Meron silang born again. They are born again because of the message that Paul that brought to them. Diretso natin sa time ng Pergamos. And to the angel of the church in the Pergamos write, these things saith he that hath the sharp sword with two edges. So dito, ang mensahe, may sharp sword na dito. No? Dito, papasok na yung persecution sa kanila. Kanina, doon sa Smyrna, pumasok na yung tribulation and poverty. No? Pagdating dito sa verse, tingnan natin. Dito sa time ng Pergamo, binabakbakan dito ni Martin yung espiritu ng Baalamism. Ano ba yung espiritu ng Baalamism? Yung doktrina ni Balaam, the doctrine of Balaam, na who taught Balak to cast the stumbling block before the children of Israel. Gusto ni Balak na isumpa ng Diyos ang Israel niya gamit si Balaam. Take note, si Balaam siya po ay tunay na
ah, na propeta ng Diyos, pero ginagamit ng kaaway para magkaroon ng stumbling block sa kanila. So anong ginawa niya? Ni yung doctrine ni Balaam. They eat the things sacrificed unto idols. They eat the food offered to idols. Oh? Pagka chinek natin, ano ba yung ano na yan? Yan yung doktrina rin ni Jezebel na pumasok na sa church. Oh? Tingnan niyo po ito. Ayan, oh. Yung si Jezebel. So, sabi dito sa verse 20, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou separate that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce the servants to commit fornication and to eat the things sacrificed unto idols. Let's meron bang application? Kaya sabi ko kanina sa unang meron bang ages pa talaga to? Yes, ages. Bakit? Kahit ngayon, may espiritu ni Jezebel na isang propetisa na nagti-teach and seduce dun sa mga servants of God na mag-commit ng fornication. How the servants of God nowadays committing the fornication? Siyempre, ito ay spiritual fornication. Paano to? Alam niyo po kung ano yan? Yan po ay Nicolaitan spirit. Yan po ay tawag diyan yung sugar coating preaching. No? Sugar coated preaching, no? Some of the ministers are mga bayaran. Oh. Anong ginagawa nila? They eat the things sacrificed unto idols. Ano ba yung mga pinapakain natin? No? Pagka ating inano yan sa sa aspeto ng dito spiritual, no? Ano ba yung mga inihandog na sa Diyos-Diyosan tapos pinapakain pa natin? Oh. Ano po yan? Nicolaitan spirit nga. Ano yan? Let's go to the hinahayaan natin na yung ka-wordlyhan pumasok sa atin. Yung mga bagay na hindi sa Panginoon, yung worldly system, yung worldly music, worldly palabas, worldly cellphone, no? Lahat ng mga worldly na yan, yung conversation na worldly, pinababayaan natin. Yan yung kinakain ngayon ng mga servants of God. Yan paano ka mapeperfect? Kaya dumating yung si Columba para iayos siya. Sabi niya diyan, except they repent of their deeds. Anong klaseng repentance? Repentance from ignorance, no? Repentance sa hindi pagiging bereyan ng puso. Kanina binanggit natin paano ba yung new birth. Yung may konsensya sa Diyos na humihingi siya ng mabuting budhi sa Diyos. Okay? So, like tayo sa TikTok, no? Brother Ferdy, you can add my name. Tapos, sa YouTube, meron din ako niyan. Menan Sustento. Type Ferdy ng Sustento na lang pala. Tapos, syempre, dun sa Facebook. Papakita pa natin isa. Ano pa yung isa pa? Doon naman tayo sa Sardis, no? Sa Thyatira, binanggit ko kanina yung Thyatira, no? Sabi dito, unto the angel of the church in Sardis, this thing saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars, I know the works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Dito sa time ng Sardis, no, yung mensahe parang namamatay na, no? Pero sabi niya dito, pagka binasa natin sa verse 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. No? For I have not found thy works. Dito, tingnan nyo, mga kaibigan, kung hindi nawawala yung kaligtasan dito,
Eh, bakit lagi dito? Sabi niya na, that are ready to die. Ano ba yung ready to die? Yan yung new birth na nawawala na. Sabi niya, for I have not found thy works perfect before God. Oh. Dati silang perfect in the sight of God, pero later on, they become lukewarm, they become Nicolaitan, and sabi dito ng Panginoon, I have not found thy works. Tingnan nito, thy works perfect before God. Pag Kristiyano ka, pag na new birth ka na, kailangan mong i-maintain ang kaligtasan mo kasi mawawala yun. Kung hindi, mamamatay yan. Kaya sabi dito, strengthen the things which are remain. Bakit ka pinag-iingat? Bakit ka sinasabi, be watchful? Ayaw ng Panginoon, ayaw ng mensahero dito na ikaw ay Nicolaita. So, Pastor, ano ba ang new birth nila? Hindi yan specific message lang. Yan ay may kinalaman dun sa puso. Oh, yung init na wala. Oh, ano bang doctrine sa time ng Sardis? Nandiyan yung Trinity doctrine. They believe in the Trinity during that time. Pero, kina-question ba ng Diyos yun? That's part of the restoration. Oh, kaya sabi ko, doon sa mga kasharing ko na sa dati na sa DevCon, lahat ng mga ngaral ngayon ay ginagamit ng Diyos kasi parte yun ng ating paglago, parte yun ng restoration of God sa ating buhay. Gusto ng Panginoon, hindi tayo namimili ng preacher, hindi tayo namimili ng papakinggan, hindi tayo nagdi-discriminate ng tao, kahit sino pa siya, papakinggan natin. So, ang new birth, sa simula Ephesians hanggang Sardis, may kinalaman sa iisang mensahe. Hindi specific message, hindi isang doktrina na pet doctrine, kundi attitude kung ano ba ang dapat niyang iugali sa Diyos. Ibig mong sabihin, Pastor, yung maiinit sa Panginoon, maliligtas? Maliligtas base sa diling ng Diyos sa kanila. Kung ang mensaheng binigay sa panahon nila, yun, tapos doon sila bereyan, hindi sila sarado ang isip. Kung kinakailangan alamin pa nila yung hindi nila alam, they are safe. They are perfect before God. Sabi dito, for I have not found thy works perfect before God. Sabi niya, verse 3, remember therefore how thou hast received and heard and hold fast. Tingnan nyo. Alalahanin daw nila paano nila na-receive yung gospel of their salvation, which is the new birth. So, anong gospel yan? Gospel of being Berean in the Word. Sabi ni Paul, hindi yan sa time lang natin. Sabi ng iba, wala pa namang Berean sa time na yun. Yun ang hindi mo alam. Eh, mas nauna nga sila naging Berean kaysa sa atin. Anong ugali ba meron sila? Eh, di ba Berean sila? Ang una? Anong Berean? They search the scripture, they love the word with all their hearts. They are zealous in visitation, evangelism. Kasama yung buong pamilya nila doon. Hindi lang yan sa kanilang sarili, bagkus kasama yung buong pamilya. Oh. Tingnan nyo to. I will come, sabi to, if therefore thou shalt not watch. Wait lang, mga kaibigan. Okay, balik tayo, no? Sabi dito, if therefore thou shalt not watch, no? Pag hindi ka daw nagbantay, ito yung sabi niya. Tingnan niyo to. Ang daming talata nito. Babakbakan talaga nito yung mga nagsasabing once save, always save. No? I will come unto thee as a thief.
And thou shall not know what hour will I come upon thee. Oh, hindi na base yan siguro ng iba. Pinag-iingat. Kasi hindi na sila Berean eh. Naging lukewarm na sila at naging Nicolaita. Kasi pumasok na yung espiritu ng Nicolaita sa time ng ng unang iglesia pa lang. Ito yung sabi niya, I have few names. Biruin mo, few names na lang. Pero dati madami sila. In Sardis, that which have not defiled. So before, they are not defiled. Pero may kakaunti na lang yung hindi na defiled yung kanilang garments. Take note, that is a new birth. The new birth can be defiled. Yung new birth mo as a new Christian, as new life, nadudumihan yun, nagiging old ulit. Oh. Sabi niyan, and they shall walk with me in white, for they are worthy. O sasabihin ng iba, talagang yan yung tunay, kaya hindi sila Teka, meron bang dati mainit at mahal ang Panginoon? Yes, meron. Because later on, they defiled their garments. Bakit? Nahawa sila ng sanlibutan. Kaya ito sabi niya dito, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. So, take note, sa time ng Sardis, ang mensahero sa time na to si Martin Luther. No? So, Martin Luther was a German monk, and siya yung naglabas ng 95 Theses that time na gusto niyang ipakita doon sa Pope in Rome, no? Pakisagot ito, sabi niya, sagutin niyo ito. At pinagre-recant siya ng Pope, no? Isa si John Tetzel na kumontra sa kanya. Si John Tetzel ay nangangaral na ang indulgence ay kailangan bilhin. Na necessary yung indulgence. During the time, nagalit si, pakita nyo sa akin, sabi niya. Nung linabas yung 95 Theses, he nailed it in the Wittenberg Church. And kailangan niya ng sagot. So, anong mensahe ni Martin Luther? The just shall live by faith. Sa Romans chapter 1 verse 17, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, take note, the justification, hindi yan malayo doon sa spirit of pagka-Berean, the Berean spirit. So, si Martin Luther talagang sinerge niya without any bias, no? Whether sa translation ng Geneva Bible or ng Bishop Bible sa time na yan, no? O yung sa panahon na yun, yung Great Bible pa yung ginagamit nila. O mayroong translation din si Martin Luther na sa kanya. He translated it into his own translation, yung Bible translation that time. Kasi ang available na translation that time yung Latin, no? So from Greek, they translated it into English. Sino yan? Si John Wycliffe, si William Tyndale, yan yung mga nag-translate ng Bible into English. So, iisa, no? Iisa ang pinapakita nila na ano ba yung mensahe. Okay? So, pakita lang natin dito, no? Sa ating ano lang yung ating no? Gahang yung ating PC. Pakita lang natin. Okay. So, diretso na lang natin pa. Diretso muna natin. Tapusin natin yung mga verses. Okay. Punta tayo dun sa Philadelphia. After Martin Luther, it was John Wesley. So, in the Philadelphia Church. Ano ba yung mensahe ni John Wesley? John Wesley, ang sabi dito, to the angel of the church in the Philadelphia, right, sabi niya, this thing said, he that is holy, he that is true, he that the key of David,
He that openeth and no man shut it. And shut it, sabi dito. No man can open it. So, open door ito. No? Ang pinag-uusapan dito, ministry. New ministry. No, tawag dito, from Martin Luther to John Wesley. No? Same message, same attitude, same spirit. No? Tingnan nyo sa verse 8. I know thy works. No? Same yan from first Ephesians until the 6th, ika-anim na iglesia ng kapanahunan. Sabi niya, behold, I was set before thee an open door. Sa open door was the new ministry. Outreach. No? Hindi masama yan eh. And no man can shut it. So sabi dito, for thou hast a little strength. Nangihina na rin, no? And has kept my word. No? Kept my word, sabi dito. And thou hast, sabi daw, hast not denied my name. Talagang may ginagawa yung mga Kristyano. Mayroon silang espiritu ng pagkaberian sa aspeto ng salita ng Diyos. Yan yung new birth sa bawat iglesia. Yung sanctification by faith. Yan ang mensahe ni John Wesley. Ano ba yung sanctification by faith? Hindi ka na-sanctified because of your outward appearance. Hindi ka na-sanctified because you are not committing sins. Remember, you are justified. You are justified, kung tawag sa justification. You are not justified because of your works. You are justified because of your heart. Yung puso mo, because of your faith, no? Okay. May ayos lang ako dito sa aking live. Okay. So, patuloy lang yung live natin. Sabi dito, thou hast kept my word and hast not denied my name. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo dito, pati dito, sa Philadelphia. I will make them a synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Natindihan na. Because, behold, I will make them to come to worship before thy feet and to know that I have loved you. Mahal ng Panginoon. Yung bawat church, from Ephesians to Philadelphia Church, mahal ng Panginoon yun. So doon sa bawat iglesia na yun, mayroong nagtagumpay doon. Mayroong new birth sa kanila. May mga naligtas sa kanila doon because they have the new birth. Anong new birth? Meron sila. The heart of being Berean in the Word. Yan yung kanilang new birth. Balik tayo doon sa Revelation 3. Ito yung sabi niya. Sa Laodicea. And unto the angel of the church of Laodicea write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ito na naman, the same. I know thy works, and thou neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Ano sabi niya? So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Anong mensahe sa Laodicea? Yan ang maganda. Dumating ang mensahero after John Wesley, si William Marion Branham. God used him as the messenger of the Laodicea. Ano ba yung kanyang mensahe? May quote lang ako na pababasahin dito, no? Baka sabihin ng mga kaibigan nating end time.
Hindi tayo gumagamit nun. Gumagamit tayo, pero we are, the absolute for us is the Bible, no? The Word of God. No? Yung quotation ni Brother Branham, naka-subject lamang yun sa Bible. Hindi dahil sa mensahe niya kaya luminaw yung Bible. Mali. Luminaw yung mensahe ni Brother Branham dahil sa Biblia. So take note lamang yun, mga kaibigan, no? Mga kapatid. Hindi kinakailangan ng ano pamang bagay para yung Biblia ay masabi na absolute, no? Siya ang he can stand on its own, no? Okay, punta tayo dito sa ano. Ito yung sabi ni Barbanam. Papakita ko lang yung to do two things, no? Ano ko lang para makita natin din. Ano ba yung sabi ni Brother Branham sa kanyang sharing niya? No? To do two things. Ayan. Ito nasa Laodicea. Ito yung sabi niya. Sabi niya dito. Now the messenger, wait lang. Wala. To do two things. To do two things. Sabi dito, now this messenger of Malachi 4, Revelation 10:7 is going to do two things. Okay? Ano daw yun? One, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Take note, tingnan nyo to Sabi ni Barbanam, siya yung mensahero ng Laodicea, ibabalik daw nung mensaherong ito yung puso ng mga anak sa ama. So, ang ibig sabihin ng new birth sa Laodicea, yung heart. So, he's not referring to a single doctrine o single message na yun lamang ang makakapagpa-perfect sa kanya. So, ano yun? Yung heart. So, what is the heart? The heart of being Berean in the Word. Hindi na dito pinag-usapan kung anong grupo ka, anong church ka, kanino kang pastor, no? Ang pinag-usapan na dito yung heart na para makabalik dun sa mga ama. Sino ba yung ama natin dito? Yung mga apostles. Ano ba dati yung ginawa nila? From first church, they love the Word with all their hearts. Yan yung Berean spirit. Ano yung pangalawa daw na gagawin? He will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation 10, which are the revelation contains in the seven seals. At sabi niya, ano ba to? It will be this divinely revealed mystery truths. Oh. May mga truths dyan na mystery na hindi pa nabuksan. Bakit nasabi ko na napaka-special ng ikapito? Kanina binanggit ko, may new birth dito, pero may special dito sa dulo. Oh? Bakit it will be special in the seventh? Kasi nandun yung ikapito, yun ang ika-perfection. Yun ang magseselyo dun sa lahat. Sabi dito, that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Ano yun? Yan yung espiritu ng puso mo, hindi malayo sa Diyos. Ano yan? It's Berean spirit. You love the truth. Hindi ka nakabase kahit pa ka-close mo yung tao. Pagkatotohanan, sasabihin mo. Oh? So,
hindi ko na masyadong patatagalin to, no? So ang topic ko kasi yung birth in the church ages. At binanggit ko din kanina, sa Laodicean lang ba yung ah, new birth? So naniniwala tayo na hindi lang po, no? Hindi lang po 'yan, no? Iayos ko lang tong aking illustration. So ito 'yon, no? Ayos lang natin. No? So mga kaibigan, naka-live pa rin tayo dun sa TikTok. So ito 'yon, yung church ages. So pwede nyo makita yan, the 7 church ages. At gusto ko lang palakihin kasi. So mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. At nawa naipaglingkod ko, kahit ito ay dry run lang, kahit ito ay pangsubok muna, no? Pasimula ng aking live, pagbabalik sa live, sa TikTok at sa Facebook, magla-live din tayo sa YouTube. So, God bless sa inyo and nawa ay nakabigay ito sa inyo ng pagpapala spiritual. At wala tayong ibang inaano dito kundi yung Bible lang. So, yun lamang yung gusto kong i-share ngayong umaga. Yun natin nagahang lang ng konti yung ating yun natin. Ayan, naka-live pa rin tayo sa TikTok pero off na natin.